Guys, for today's video, I think it's a win for most of us right now. Dahil meron na naman daw na isang online lending app na ni-rate ng NBI. So, ang gustong gawin natin is panoorin natin itong news na to and mag-react tayo dito sa news na to. Okay, samahan niyo ako pag-usapan natin ang nangyaring raid sa 24H peso. So, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron ako experience or meron akong knowledge. Nag-ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so hindi ko masyadong i-play baka kasi tayo copyright strike. Pero sige. Okay, so ito yung YouTube video ng ABS-CBN News and magre-react tayo dito. Ayan, nakalagay dito, Chinese arestado sa pagpapatakbo ng online lending collection scam. So, online lending collection scam daw to. Okay. Isang Chinese na nagpapatakbo ng isa umanong online lending scam ang inaresto ng NBI. Ang siste, binabantaan at sinisiraan umano ang mga biktima at nakukuha pa ng suspect ang kanilang contact sa pamamagitan ng isang cellphone app. Nagpapatrol, Nico Bawa. Taas kamay, NBI. Oh, sabi dito, op, taas kamay, NBI. So, di ba, syempre, ito lang yung mga napapanood natin sa mga sa TV. Pero paano kung ikaw yung nandun, tapos sinabihan ka, taas kamay, NBI? Syempre, di ba, kakabahan ka na kagad. Tapos, itong mga empleyado na to, ay nako, hindi ko alam. Alam naman nila yung ginagawa nila. Bakit parang ano na rin to, yung sa mga snatcher natin. Alam naman nila na masama ang ginagawa nila. Ito, hindi ba nila alam na masama yung ginagawa nila? Okay, balik tayo. Taas kamay. Sa bisa ng isang search warrant. Meron pa isang tao nakatayo lang. Yun yata yung nahuling Chinese na may-ari or leader. Parang naglalakad lang siya, wala siyang pakialam. Hindi niya alam kung ano yung sinasabi. Parang nonchalant lang siya. Pinasok ng NBI, NCR ang opisina ng lending app na 24H peso. Oh, 24H peso daw siya. So, chinek ko si 24H peso. So, dati daw siyang Sunnyway Finance. Pero ngayon, yung nagpa-finance ng 24H peso o yung nagmamayari ng 24H peso ay si WeCash Finance Incorporated. So, hindi ko alam kung na-revoke na ba to, pero nasa SEC yung registration nila. Okay. Walang hawak na keyboard. Isinumbong sa NBI na nagpapatakbo ng isang online lending scam ang kumpanyang ito. Kwento ni Mean na isang LGU employee, dinownload niya ang app ng kumpanya para makautang ng 3,500 pesos. Dapat itong bayaran sa loob ng 7 araw, pero 1,900 lang umano ang kanyang natanggap. O, di ba? Sounds familiar. Karamihan ng mga parang fly-by-night na online lending apps ay ganito. 7 days, ang laki ng kaltas. Di ba? Biruin yun, sa 3,000 pesos na hiniram niya, 1,900 na lang. So, 1,1 ang bawas. Try natin i-calculate yan. 1,100 divided by 19, 57.89% yung interest or service charge and interest. Divide natin yan by 7 days. Lalabas na 8.27%. I-multiply natin yan by 365 days. Yan, lumalabas na 3,018.80%. Laki, no? So, nagreklamo itong humiram ng pera sa 24H peso. Kasi, sabi niya, na ang liit nga lang na nakuha niya and within 7 days yung babayaran. So, tuloy natin. Nakabayad naman po ako, ma'am. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit pinagmumura nila kami. Pinagmumura nila ako. Tapos, kung ano po sinabi sa akin. Adyan po yung padadalan daw ako ng kabaong. Nagulat. Okay, so clearly, based dito sa nagrereklamo is hinaras talaga siya ng mga collection agents netong ang 24H peso. So, papadalan daw siya ng kabaong, minumura siya. Tapos ito pa, pakinggan natin to. At na lang siya dahil sinisingil na pati ang kanyang mga kaanak at kaibigan. Sinira nila ako. Hindi po ako nakakatulog. Nagkaroon po ako ng phobia. Pati sa trabaho, mga kasama ko po. Binigyan nila ng chat, text, ganun po. Yung sa mga kaibigan ko po. Saka yung mga relative ko po. Arestado sa raid ang isang lalaking Chinese na nagpapatakbo umano ng online lending scam. Ayon sa ganun nga yung nangyari, pati mga contacts niya, kinontak, pinagbabayad ng utang. At ito, sabi dito na huli daw or na-aresto daw yung Chinese national nagpapatakbo ng online lending app.
actually guys, parang sa akin lang to, parang karamihan ng mga nagpapautang ay lalo na dito sa OLE, parang mga Chinese national. Let me know sa baba, correct me if I'm wrong, kung hindi ba yan ang pakiramdam nyo. Parang sinasamantala tayo na porket may hirap tayo mga Pilipino, papautang sila, tas mananakot na sila. Naku, sa government natin, ko-congratulate ko at nabawasan itong mga shark loan na mga online lending app na to. So sana po, sa NBI natin, sa government natin, please tuloy-tuloy nyo lang po yung pagbabawas na itong mga online lending scam na to. Nakaka-hindi na po sa utak, lalo na kung nakautang ka sa kanila. Ito, kawawa naman po yung babae na pinapahiya sa trabaho. I suggest sa mga naharas po dyan, yung pinagmumura, ipinapahiya, yan. Kontakin nyo po yung SEC, mag-file po kayo ng report. File po kayo ng report dyan, no? Pag-click nyo yan, may form po kayong ida-download at fill upan. Tapos, picturean nyo lang po, i-attach nyo sa email nyo, i-send nyo kay SEC. Basically, ganun lang naman po yung pagpa-file ng reklamo. Tapos, kukontakin po kayo ng SEC. Tapos, pag-uusapan nyo ng mabuti yung reklamo nyo. So, I recommend po sa lahat ng mga naharas ng mga online lending apps, mag-file po kayo ng report kay SEC. Tuloy po tayo. Sa NBI, may ginagamit na app ang sindikato na kayang basahin ang directory ng cellphone. Pag na-download ho yung application, nag-i-install ho ng malware dun sa phone. So, Yan, oh my gosh. So, pag na-download mo daw ang application, mag-i-install siya ng malware sa inyong cellphone. Thus, magkakaroon sila ng access sa inyong contacts, basically sa inyong private information, makukuha nila yun sa cellphone nyo. And baka pati mga banking logins nyo or password, baka maglagay nga sila ng keylogger dyan, hindi natin alam. Paano? Bakit hindi ba to na-monitor ni Google Play or ni Apple App Store na may malware itong application? Though, possible naman na hindi dumaan kay Google Play. Kasi, pwede ka mag-install sa Android ng hindi galing sa Google Play Store. Yan, kapag dun ka nag-install ng mga yan sa mga untrusted sources, for example, dito sa website ni 24H Peso, may ipapadownload sa inyo ng application, hindi yan na-scrutinize ng Google Play. So, possible nga na magkaroon ng malware yan. Okay, continue natin. download ho yung application, nag-i-install ho ng malware dun sa phone. So, the application can view the phone book of their borrowers. Kahit hindi nila ginawang contact reference, ay natatawagan pa din. Naiengganyo umano nila ang mga biktima sa pagte-text ng alok ng madali ang utang. Mahigit Guys, totoo po yan. Ito, ang dami kong text message sa isang number ko. Yan, ang gagawin natin. At hindi lang yan, ha? Hindi lang yan. Pati yung mga galing sa mga mga online casino, yung mga Pogo siguro yan. Yan, ang dami rin. Feeling ko magkakamag-anak tong mga to eh. Feeling ko lang yan, ha? 6 na pong cellphone at computer ang nabawi ng NBI sa opisina. Kahit ako, may nakakatanggap ng ganyan sa messages. Need cash, loan. Nakakatawa dito, pati yung regional director ng NBI nakakatanggap din ng Pero sana ginagawan niya ng action, di ba? Ikaw naman pala, nakakaranas ka rin pala ng ganyan. Di sana, di ba? Mag-ingat po tayo. Alam naman natin ang mga kababayan natin karamihan ay kulang sa pera. Pero mag-ingat po tayo at maging lesson na ito ang nangyari kay ma'am. Request them to come forward. Yung mga nabiktima na ganito, tinatakot sila, pinagbabantaan sila. Pumunta lamang dito sa opisina namin at kukunin namin ang mga complaint nila nang maidagdag dito sa kasong hinaharap nitong mga tao na ito. So, kung gusto niyo naman daw, pupunta naman kayo mismo sa NBI para mag-file kayo ng case or report. Magsumbong kayo sa kanila para maisama daw nila sa case build-up na ginagawa nila para sa mga ganitong kaso. So, malaki po ang matutulong niyo para makabawas ng mga ganitong online lending scam. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Kulong siya sa paglabag sa Data Privacy Act at Cybercrime Prevention Act. Nico ba? So, dalawa yung sinabi dito. Isang Data Privacy Act and then yung Cybercrime Prevention Act. Data privacy, ito yung dahil nilileak nila yung personal information mo sa ibang tao, sa katulad na may utang ka, ganyan, etc. And then the Cybercrime Prevention Act is yung death threat, yan. Lalo na yung pag-i-install ng malware, yan, doon nakapaloob naman yon. Pero wala yung tungkol sa pagiging shark loan. Kasi nga, di ba, tinanggal ni Monetary Board ng BSP yung ceiling ng interest rate ng mga loans. So, yung mga peer-to-peer na loans, kunyari nagkausap kayo ng kung sino man, tapos nagpag-agrihan nyo
na ganito yung babayaran nyo. In this case, sa OLA at nag-agree ka sa OLA na ganyan lang ang makukuha mo at ganyan ang babayaran mo, well, that's considered a contract. Kaya hindi kasama yun sa kinaso sa kanya. Sana lang maibalik na yung ceiling ng natin, yung usury law natin. Sana maibalik na yon para magkaroon na ng ceiling sa mga lahat ng loans natin, lalo na sa mga unsecured loans. ABS. So yan, dyan nagtatapos yung news ng ABS-CBN about this 24H peso na ni-raid ng NBI. So guys, again, panawagan ko sa mga naharas na po dyan ng kahit na anong mga online lending app, well, yun po, isumbong nyo po yan sa NBI or kay SEC para naman mapasara natin tong mga online lending apps na mapang-abuso. Yun lamang po for today's video. For our question of the day, paano ka babangon sa pagkakalugmok mo or sa sobrang stress na ginawa sa yung pamamahiya ng online lending app na yan? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at BJCN0814. Sabi niya, thanks for the info. I've been using Maya Credit and Atome since January. Thanks to your tips. Ayan. At BJCN0814, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa being subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!